merong nilalang dito, tawag Alfred. Medyo creepy kasi tinan mo yung mga mata oh. The fact na dito natin na-recover to and base dun sa site, it makes sense yung possibility na ginamit to sa isang ritual. Ako si Angelo Bernardo. Welcome sa Dekada Collectible Show. I-feature namin dito ang mga coins, collectibles, vinyl records, toys, books, antiques na dumadaan sa amin. At mag-interview din kami ng mga collectors and dealers. Siyempre, hindi mawawala ang ating mga picks at mga pasyal na may kinalaman sa collectibles. Tara, pasyal tayo! Tara katikada, punta tayo sa Arayat, Pampanga. Nasa Kamuning na pala tayo eh. Nakabalik ka kagad. Sa best ko pala nakit yung Mount Arayat, hindi na ako mabalik dyan. Bad experience. Ang init, sobra. Tapos pagdating doon sa jump off na resort, ang daming tao, tapos ang ingay. Okay, mukhang malapit na tayo. Malapit tayo makit ng Arayat. So kasama natin today si Sir Jack. Ay, po. So medyo alam nyo na kung yung pakay namin dito. Understood na. Paano na? Halos paano na tayo? Fuck no! Tama. Okay. Paano na tayo naman? Para hindi na kayo mabalis. Ayan. Maliit lang. Ito yung isa na sa kanina to. Sa isa. Oh. Ganda. Wala na ano to yung Kaluban. kaluban. Nagkasama sa ganyan. So anong kwento nito, sir? Saan yung nakita? Ito, sa likod? Oo. Ano to? Nahukay? Ganon? Di sir, nagsisira ako tapos nakita ko yung nanay, no? Ito nakita ko dito. Kala ko lang kung sino naman. Ano yun? Ano yung siya? Huwag tayo, uwi. Siya. Oo. Tapos, Nakita ko sir. nakita nyo? Oo. Okay. So wala kayong idea kung ano to? Tama hindi sir. Wala rin ako idea. Pero ano, kung bibiling ko to, magkano? Wala. Tingnan muna natin kung judge tayo sa presyuhan. Hindi, ako nag-iisip kayo. Saan yung bakit turo kung saan yung nakita? Oo. Ayan. Para lang may idea ako. Malayo na dito. Doon? Malapit na sa Arayat. May isang palok. Palok. Kala ko malapit na sa tuktok ng Arayat eh. Sige. Hindi ko akalain na mag-hike pala tayo dito. Wala ako sa forma. Okay, isa na. Paano yan? Kumakahig kang gano'n? Ano mo? Hindi sir, naka-ano ako dyan. Upo. Okay ako dyan. Sige, sige. Nasa paanan ng Arayat. Kasi Arayat. Wala. Yeah. Ayun. Hindi kita mula dito. Puro bato hanggang doon. Diyan po sir, patag na po yan. Okay. So patag yan. Dito sa taas, wala na kayo ibang kita dyan. Baka meron pa ibang ano dyan. Wala. Okay, patag. Yan, puro bato po yan. So, wala tayong idea kung ano yun.
Wala tayong idea. Sa di mapaliwanag na dahilan, biglang naputol ang video at ang aming kasamang kumukuha ng video ay biglang nahulog sa mga batuhan. Sabihin mo agad kung may masakit. Sabihin mo tayo. May bukol. Ngayon, Saka yung balikat ko, may bukol. Dito o dito? meron pa palang mga tupok. Pinamaga yung baso. Tumuntog to eh, kaya ka. Ano? Stein, no? Mamaya pa-x-ray natin yan. Umuho pa na. Yan ang malakas na. Okay. Yan ang hindi masyad. Buti na lang. Kasi kung... Nakakap ako sa kanya, inanong ko talaga. kasi kung nabagok, naku, mahirap. Oo. Sana kung paano pausog Speaking of, Babaliktad Okay. Ayan, sorry. May casualty itong vlog natin. Pilok effect sa bato. Sabi ng... Nanungulo niya po. Sabi ng... buti na lang. Kinabahan ako kanina eh. Kasi pag ganun niya, talaga kala ko unay Tumiyan ulo. sir, kaya nan. Gumana no. Yung mata nga, Ilang ano eh, butas mata na. ko, tumirik na eh. Oo, tumirik kanina. Yung mata nga, sir, tumirik kanina eh. Mang gagamot kayo sir. Ang gagamot. Higa dito kayo. Sabi nung doon sa baba, may isang tao doon sa baba. Ano ba ito? Itong lugar daw ito, may engkanto. Totoo ba yun? marami po dito. Maraming engkanto dito. Ako na yung unang casualty niya. Siguro. Tabi-tabi po na lang. Dumudugo. Butugo. Dumadanak na yung dugo mo, Kuya Arnel. Dahil sa pawis. Hindi, tumulo eh. Mula dito. Hindi mo kulo. Pero importante dumugo. Pero din dumugo, delikado. Paghapon naman yung mawawala yan eh. Ang push yan. Akong lang. Pwede pa din naman. Sir, may mga kulam din ba dito? Meron din po, marami din mga pasyenteng dinadala dito mga ulam. Parang, Ang barang. So, ibig sabihin, may mga mababarang din dito. marami din po kasi sa, di ba, kasi dito sa atin, binabala dito ng Panginoon yung mga masasama. Sinusubukan na tayong mga tao. Kaya nag-aari ng mga itim na kaalaman. Dito? Kahit sa dako ng Pilipinas. Saan nga ako, nung isang araw, nasa Sorsogon pa lang ko, no? Pinapunta ako sa Bicol. Nanggamot ako doon. Nasa hospital yung ginamot ko, nabarang. Sawa ng Diyos, pagka uwi ko dito, kalawang araw, nilabas na. Kayo ba taga Bicol? O taga dito talaga? Taga rito, pero tumira ako Bicol. At tumira kayo sa Bicol? O yung asawa ko. Hindi po kaya sa inyo yan. Ilan taon na kayo naggagamot? Pastor, lampas 30 taon. 30 taon. Ano yung pinaka-controversial na kaso, yung case na ano nyo, na encounter nyo? Yung pinapasok ko yung mga kulam sa katawan, Pinapasok mo yung mangkukulam sa katawan ng isang tao. nakausap ko. Paano nangyari yan? Napasok. Pamamagitan ng mga salita ng orasyon. Bakit nyo pinapasok? Para makausap namin kung anong makausap ko, para kung anong gusto niya, kung anong, bakit niya ginanon yung tao. Inggit. Anong ganun. So yung, okay. Wow. Di ba nakakatakot yung gano'n? Kung first time ka pa lang, makakita ka talaga ng ganun, makakatakot ka. Sa amin po kasi sa matatagal na manggagamot, baga sa ano, kalamay na namin. Kagamay nyo na yung gano'n. Yan ang pangalan niyo, sir? Apong Mike. Apong Mike. Taga dito lang din kayo. Oo. Okay, maraming salamat po doon sa paggamot doon sa aking Oo. kasama. At talagang kinabahan ka kanina kasi kala ko talagang mukhang Napagano magmaminus lang kami. Naano lang ni Alfred.
Sino si Alfred? Yung kapre dito, pangalan ka, Alfred. So merong ano dito, merong nilalang dito, tawag Alfred. Shoutout sa'yo, Alfred. Kiraan, Kuya Alfred. Makikiraan lang po. At konting video lang po yung ginagawa namin. Kinilabutan ako. Dito na lang tayo nag-shoot sa paanan ng Mount Arayat. Pampanga. At doon sa malapit doon sa kitaan niya nito, pinagkuhaan niya nito. Ito pala si Sir Jack, sinama ko na rin. Magic. So medyo ano siya, no, medyo creepy kasi tingnan mo yung mga mata, oh. Parang ano siya, parang ano. Di ba natatakot dyan, sir? Nakatakot ang tsura. So kanina tinatanong ko sa iyo kung magkano tsaka kung ano to. Ako wala akong idea, no. Ikaw ba meron ka ng presyo ngayon? Napag-isipan mo na. After do sa lahat ng nangyari. Wala pa rin. Sige, si Sir Jack na lang. Sir, pakipiliwanag na lang kung ano to. Ayun. So, una sa lahat, ano ba to? So, baka sabihin niyo na naman, itak lang yan eh. So, una sa lahat, ang tawag dito Minasbad. 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 So may pangalan pala talaga yan. May pangalan ito. Pero parang foreign sounding Parang kung hindi ako nagkakamali kasi parang ano to eh. Yung lingwahe, hindi kagaya sa Tagalog na yung parang meron parang Spanish ish na tunog. Ito kasi parang una sa lahat, before I go further, ang origin nito Bicol. Bicol yan. Bicol to. So hindi dito yan. Hindi dito to. Kaya nakakapagtaka na dito nakita. Okay. Nakita sa dito sa base ng puno na napapalibutan ng bato. And interesting yung site. So, first of all, ano ba yung Minasbad? Hindi to itak lang na pinantatabas. Ang totoo, armas to. Now, siguro naman dahil familiar naman kayo na napapansin sa mga kung nakikita niyo sa mga previous vlog every time inaano ko ni Sir Angelo, weapon ang kino-cover natin. So weapon kasi to. Galing to sa sa mga native ng Bicol, in particular doon sa may Mount Sarog. Mount Isarog. Oo, Mount Isarog. So, ang mga warriors na gumagamit nito, sila yung mga tinatawag na Cimarron or Cimarrones. Cimarrones. Oo. Yung term na Cimarron or Cimarrones, actually, loan words yan. Ginagamit yan ng mga Kastila para pantawag nila doon sa mga tao na nandun sa Mount Isarog. Kasi nga, ang meaning kasi nun is yung mga parang escaped slaves. Yun yung kung di ako nagkakamali. Which is kind of odd. Now, yung mga Cimarron or mga Cimarrones, meron silang notoriety. Hindi lang sila basta-basta ordinaryong tao or mga warriors. Kumbaga sa Moro, sila ang Moro ng Luzon. Kilala sila kasi nire-raid. Ganun pala? Oo, nire-raid nila yung mga lowland. From Mount Isarog, nire-raid nila yung mga lowlands. Ito ba sinasabi mo, pre-Spanish? During the Spanish. So, kaya ganun ang tinawag sa kanila, mga Cimarrones, escaped slaves, Anyway, kilala sila, number 1, sa Minasbad. Ito ang signature weapon nila. Now, maraming classifications ng Minasbad. Hindi ko niko-cover yung iba't ibang classifications noon, pero this is one of them. Ngayon, ang interesting para sa akin is dito natagpuan, which is merong malaking puno na papalibutan ng bato. And nung nakita ko talaga, sabi ko, parang kakaiba yung lugar. So, immediately, nung una ko nakita, vintage weapon, ganyan. Pero, nung nalaman ko na dito nakita, pinuntahan namin yung site. So, well, apparently, merong legitimacy yung kwento. Alright? Akala namin, ito na naman yung mga nahukay sa balon, sa likod ng ginagawang bahay. So, ang sawa na kami sa kwentong ganon. Ngayon, daming kwentong barbero. Oo, kwentong barbero. Ngayon, pinuntahan namin, okay naman, parang
it checks out, and uunahan ko na kayo, hindi ako masyadong well-versed sa ritual. So, kinonta ko na yung mga friends ko immediately after arriving sa site. Nag-ocular na ako. Meron tayong source of water, yun yung hinahanap. Tapos, yung bato-bato, tawag nila parang buhay or volcanic. So, sabi ni Apo Mike, may mga nagre-ritual daw dito. Ay, hindi ritual, Manggagamot. Manggagamot. Well, Paano konektado ba yun? I would say na oo. Kasi una sa lahat, the mere fact na nakahanap ito dito, marahil na ginamit ito sa ritual. Okay. So baka hindi na lang nabalikan or what. Siguro may nag-ritual dito, naiwan ito or purposely na iniwan ito. Okay. So far naman, wala naman tayong nahanap na buto ng hayop sa paligid. So, although hindi natin masabi. Kasi, syempre, mali natin, decades ago or a century ago ginawa yung ritual, and siguro yung buto, kinuha na lang mga hayop, etc. Buto ng? Hayop, mga manok, ganun. Parang sacrifice. Sacrifice or yung Inaala yung alay. mga manok. So far, wala namang tayong nakitang ganon. Pero the thing is, hindi naman tayo archaeologists para mag-conduct pa ng any kind of site research, or wala naman tayong pang ground penetrating radar or kahit metal detector. Wala tayong lang yan. Ha? Ano ka na pagpiara mo na ibang lugar? Baka kami mahukay ka pa. Oo, sir. Para... The fact na meron, kasi according na rin kay Apong Mike, yung nanggamot kay Kuya Arnel, may kapre din dito. Well, it makes sense nga na May talaga. kapre dito? According kay Apong Mike, may kapre daw dito. It makes sense na merong ritual na magaganap dito. And then, yun nga, offering, marahil, in-offer to sa kanya. Well, una talaga yung skeptical ako eh. I mean, talaga eh, parang alam mo yung, pero the thing is, it makes sense eh. Diba? Parang naalala niyo yung Chris na sa yung dinala sa shop, yung binigay sa tatay niya. So, yung kwento, hindi naman siya yung parang halata mong barbero eh. May sense. And actually, yung mga ganitong find, ang gandang i-document to kasi for research purposes, siguro matutuwa siya si Professor Hocano sa UP pag ang gandang i-document to. So, in terms of by the way, I forgot to mention, etong blade na to, regarding dito sa sword na to, hindi siya, I don't think na earlier than 1900. Siguro before World War II. Before World War II yan. Pero hindi, Based saan? ha? Based saan? Ang basis natin is, number one, ang mga older pieces kasi ng Minasbad, makikita natin, pilak yung fittings niya. So far, ang nakikita natin, brass, yung knuckle bow. Ito, brass. Brass itong knuckle bow, itong clamshell guard, and then brass din ito, yung pinaka-cover ng pin sa sa blade. And it really looks like before World War II. Yun yung pinaka-earliest na date na makukuha natin sa kanya. Yung ganitong mukha. Di ba parang ewan ko, yung anong picture na, parang Indonesian. Actually, siya eh. Maaari mo siyang makita sa Indonesia, makikita mo siya sa Bicol. Ganun. At sa Bicol, meron din ito. Makikita mo rin siya sa Panay, mga similar features sa Panay. So, definitely parang native blade. Native blade yan. So, ang nakakatuwa lang kasi dyan, ang talagang noteworthy lang dyan is, ginamit siya sa ritual. Hindi siya, in terms of collectability, as a weapon, not much. Kasi, hindi naman siya Spanish era. Alam mo naman ang natin, ang talagang gusto na natin, Spanish era eh. Unless na lang yung mga Moro swords kasi kahit after World War II, ang Moro swords may artistic beauty pa rin eh. Ito naman kasi, as a weapon or as an antique, hindi siya ganun kaluma. Hindi ganun yung value niya. Pero ang kasi dyan, pinaka-interesting part niya is yung gamit niya sa occult. Gamit sa occult? Ginamit sa ritual, maaaring ginamit kung saan, pero the fact na dito natin na-recover to, and base dun sa site, it makes sense yung possibility na ginamit to sa isang ritual.
Actually, gusto ko siyang i-document. Kukunin ko yung, kung maaari, kukunin ko yung measurements and then gusto ko rin i-document yung site. Okay. Well, siyempre, as a picker, ito na naman tayo sa tanong natin. Makakapagbigay ka ba sa akin ng value niyan? Kasi, hindi niya alam paano ibenta. Hindi ko na alam paano bilhin. At hindi ko nga alam kung ano yan. Oo. So, meron pa sa makakapagbigay ba tayo ng value dyan? Okay. Mahal to. Dela ko lang. Gaya nga nasabi ko, in terms of ang value niya talaga, hindi dahil sa pagiging antique. Ang value niya dahil nga is an occult item. Occult item yan. So, hindi yan ginamit na panggera, hindi yan ginamit na pang-agriculture, ginamit siya pang-ritual. Ganun ba yung ibig sabihin? Pang ritual, pero maaari din natin sabihin ginamit sa gera. Hindi na di ba ang estimate na binigay ko is around pre-World War II or around World War II. Okay. Around that, maaring ginamit to. Ngayon, iniwan to dito, either baka iniwan na ginamit sa ritual or baka namatay yung may-ari. Wag tanong ka Ano na. makamag-anak mo lang yung may-ari niya? Hindi ho, sir. Matagal na ba kayo dito? Matagal na, sir. Mga ilang taon? Sa ano na, 10 nagasyam. 9 years, 9 to 10 years. 9 to 10 years. Bago pa lang. Oo. Ewan ko lang si Apong Mike kung may inputs kung sinong mga nakatira dito sa area na to. Bago lang sila dito. Bago lang kayo. Anyway, so ano ba tong lugar na to before? Wala talagang kabahay-bahay dito? Dati sir, wala. Yung etong dating wala, kailan to? 20 years ago? 10 years ago? 15 years Matagal na ba? Tagal na, sir. Matagal na. Dati kasi wala man daan dyan. Sa ano siguro yan? Nasa... Talagang... matagal na yan. Walang daan ito. Rough road din, Walang sir. daan yan. Dati, rough road. Walang daan yan. Okay. Okay. Well, kasi ang ritual nga naman, hindi mo naman gagawin sa mataong lugar, lalo kung mag-iiwan ka ng gamit. Kasi syempre, yung inalay mo, kukunin ng iba eh. Okay. Pwede nating sabihin na ginamit ito dito before sila dumating. I mean, yung site, I don't think nagagawa na naman ganung kadaling kwento to eh. So, yun nga. Actually, gusto kong i-record to. Okay. And then, ano to. Balik tayo sa value. A value, okay. So, wala tayo sa antique value. Okay. Historical value, wala din. Occult lang talaga. Ngayon, kung akong tatanungin, just to give everyone an idea, ang presyuhan nito, nowadays, buo. As in buo. Merong kaluban. 6,000. Meron. 6,000? Oo. Ang buo. Buo. Not much, di ba? Oo. Pero yun yung bago, modern made. Ayun yung modern. Oo. Si Ben may ginagawa pa rin hanggang ngayon. Ganun. Oo, ginagawa pa rin. Ang ano lang kasi, ang medyo mahirap lang kasi sa Bicol, compared sa halimbawa, yung mga gawa ng Maranao, gawa ng mga Ilocano, yung mga modern made nila, pag hinawakan mo, ay, tourist piece, ay, agricultural tool. Wala na yung parang ano niya, yung parang, wala na yung bigat. Yun kasi yung crucial doon kasi lalo kung gagamitin mo siya as weapon. Okay. Ito, andun pa rin eh. Kasi talagang, Tamaan. wala ka pa rin problema dito. Ang ganda nga ng balance niya eh. So, Okay. So wala kang problema yan. Okay. in terms of value, ang masasabi ko ang talagang value niya is andun nga sa sa pagiging occult item niya. Kung akong tatanungin, minimum niyan mga 13K. Ay hindi, sorry. Not minimum. Around 13K. Around 13K. Oo. So, Kasi tatanungin ko lang sa si Apo. Mike. Apo Mike, may tanong lang ako, Apo Mike. Kunyari yung mga ganitong item, kunyari nabili ko. Meron kayo sasama sa akin yan? Wala. Talagang hindi naman sinasamahan yan usually. Wala. Basta nandito ako. Dito kami. Basta Sa babasbasan niya. Okay. Yun. Ang ibig sabihin, sir, ng mga masamang elemento ka mo. Oh, mga Wala. elemento. Wala na. Yung bantay rito, kasama ko. Mabait sa akin yun. Oh, parang ano nga may kutsong ka na dito eh. Dito ako natutulog minsan eh. Gabi dito ako natutulog, kasama ko dito. Mabait Di yun. ba ano yan? Kunyari nanonood ka ng kung ano. Pag Tumatawa kami, nakikitawa sa'yo. Sa isang araw niya, nangingi ako sa kanya, ginto niyan eh. Binigyan ka. Hindi pa naman. Kasi kung binigyan ka, hindi mo na bibenta yan. So, malapit na.
Lapit na. Oo. Balitaan mo kami. Oh. Para makatulog din dito. Mm. Ayun. So, yan mga ganun, mga 13K sabi mo. 13K. Ang yun nga, ang hindi dahil sa historical value, hindi dahil sa pagiging antique, dun sa paggamit niya sa occult. Kumbaga, So, how sure tayo na ginamit sa occult yan? ang ano natin, Hmm. ang magiging basis natin is yung area kung saan siya kinuha. It all Area. makes sense eh. Etong mabatong lugar na to, etong yung puno, and then etong yung water basin dyan. Saka medyo liblib ito di ba? Oo, liblib to eh. Hindi naman basta-basta na talagang mag-iimbento lang ng kwento. Hopefully sa paggawa ng video na to, hindi magkakaroon ng idea yung iba na gagawa ng kwento na nakuha ko. Pero the thing is, in this case, legit tong kwento na to eh. Okay. Sige. And yun nga, I've consulted na rin yung mga friends ko sa sa Blade community who are more familiar when it comes to occult practices, rituals. Well, may ano nga talaga. Malaki yung probability. Narinig na natin si Sir Jack. At yun nga, sabi niya, ang value nito diniderive dahil mukhang ginamit siya sa ritual. So, sabi ni Sir Apong Mike, wala naman daw sasama, basta dasalan niya to. Mm. Kung mabibili ko. Yan. Magkano? Hindi na tataas dun, sir. Tatasan. Sa presyo niya. Anday, yung sinasabi niyang value. Ako wala pa ako tawad. Ah. Kasi ito, si Sir Jack, may ibang trabaho yan, saka may ibang business yan. Oh. Ang business niya, antique arms and armor. Ibig sabihin, nagbabuy and sell siya at nangongolekta ng mga kakaibang mga artifacts, kakaibang mga armas, mga bladed weapons, armor, yung mga kalasag, mga shield, gano'n. Ang dami niyang kinokolekta. Itong mga patalim, isa lang yun sa aspeto ng ano niya. So yan, yung sinabi niyang value, hindi yun offer galing sa akin. Yun yung kanyang assessment. Yan. So kayo ang seller, at siyempre bilang respeto sa inyo, gusto ko marinig kung magkano niyo gusto dito. Magkano niyo gusto ibenta ito. 20 para 20. Minus, ang daming minus eh. 8K, sir. Kaya hanggang 12, sige. Gis. Hanggang 12, sir. Gis. Jose! Yes! Thank you. Sa picking, talagang expect the unexpected. Di mo kabisado ang lugar kung saan ka mapapadpad. Di mo din alam kung ano ang mabibili mo, kung may mabibili ka man. Kaya dapat ay iba yung preparasyon ang iyong ginagawa. Hindi lang sa transportasyon, hindi lang sa pinansa, kundi ang iyong kahandaan na sumabak sa anumang pwedeng mangyari. Sa pananamit din, kailangan mag-prepare. Tulad ng sa peak na ito, di namin akalaing akit kami ng burol na mabato at di din namin inaasahang ganong kainit. Ganun pa man, bawat peak ay hitik sa mga aral na pwede naming magamit sa mga susunod pang peak. Hanggang sa muli, kadekada.